mga kalutong bahay! Kamusta kayong lahat for today's video? Nandito na naman ako sa aming kusina kasi magluluto na naman ako. So, ito yung pinakauna kong pagluto. Actually, ilang beses na po kumakain ito kaya parang gustong-gusto ko magluto dahil nga ito yung favorite ng aking partner. So, for today's video guys ay magluluto ako ng pork sisig. So, ready ng aking mga ingredients. Ito yung gagawin ko una is, ay naku guys, ito nga palang rason kung bakit matagal ko na itong planong gustong lutuin pero hindi ko magawa-gawa. Dahil nga, pagdating sa proseso kung paano lutuin, naku, nakakatamad talaga kung isipin mo lang. Pero pag inisip mo naman na masarap, parang talagang gusto mo na rin magluto kahit tinatamad ka. So, mga kalutong bahay, yung ginamit ko dito is yung pork heart and then yung pork belly. So, depende naman sa inyo kung anong part ng baboy yung gagamitin nyo. Sa akin kasi may natira dito akong pork heart. Nung nagluto ako nakaraan ng dinuguan, hindi ko naubos. Kaya ito, hinalo ko siya dito sa pork belly. Kanya-kanya naman tayo kung anong gusto nyong parts ng baboy na gawin yung pork sisig. So, ito yung first process. Actually, guys, ginawa ko niyan, nilinis ko, maigi yan yung pork heart na yan. Kaya hiniwa ko yan para tanggalin yung mga namumuong mga dugo-dugo dyan. Bago ko siya ilaga. At the same time, naglagay na rin ako ng mga seasoning sa ating gagawing sisig para medyo malasa talaga siya pagka nalaga siya sa mga seasoning. So, malambot na ang aking pork belly and then tinanggal ko lang siya. Iniwan ko yung pork heart kasi kailangan pa natin siya ilaga para sa lumambot talaga siya. So, ayan, habang nag-antay tayong lumambot yung part na yon, nag-prepare na rin ako ng mga ingredients ko dito. So, ayan, hiniwa ko ng aking sili. Ang laki ng sili na to. Actually, itong sili na to is hindi siya maanghang. Kaya maglalagay pa rin ako ng siling maanghang. So, ayan. Kaya nakapagluto na rin ako nito kasi nga, alam mo ba yung partner ko, pag pupunta kami sa Max Restaurant, talagang yun talaga yung in-order niya lagi, yung pork sisig. And then, ako naman sabi ko, parang gusto ko ipagluto siya ng pork sisig. Tagal ko na yun talagang gustong gawin, kaya lang, naku, nawalan ako ng gana pag makita kung paano magluto dahil napakatagal, ilang process, kaya lang, this time nasipagan na rin magluto kasi gusto ko na rin kumain. So, naglagay ako ng 4 na piraso na sili na maanghang, tinanggalan ko siya ng seeds kasi matigas yung seeds at saka hindi naman nakakain yun. At saka, nag-add na rin ako na ito ng white onions. And then, next is ito, maglalagay na rin ako ng atay ng manok. So, ayan, para pampatanggal lansa ng atay. So, naglagay ako ng rock salt at saka nag-squeeze ako ng lemon. And then, yung ginawa ko is binabad ko siya muna ng ilang minuto. And then, hinugasan bago ko siya dito ilagay sa tubig ng pinaglutuan ko ng pork. So, actually, na-turn off ko na yung heat dito. So, ibabad ko lang siya dito saglit and then tatanggalin ko naman siya kasi kailangan natin yung malambot na atay para madali lang siyang durugin or smash. So, depende naman sa inyo. Yung iba hindi na gumagamit ng atay. And then, itong water na to, hindi na natin to kailangan. Itatapon na lang din ito. And then, ayan, dapat yung atay ganito siya kalambot para madali siya smash. Ilulutuin naman siya mamaya kaya okay lang yan na medyo pinkish. So, ayan, naset aside ko lahat ng mga ingredients. And then, next process is ito. Nako, ito yun yung nilaga natin. Second process, ilulutuin na naman. Ayan, so, pero pagdating sa grill, hindi naman masyadong grill. Yung kailangan lang yung medyo crispy ng konti. Para naman mayroong twist ang ating pork sisig. Crispy outside and juicy inside. So, ayan. Pero mas maganda talaga pag nag-grill ha, kasi nga, nagiging crispy yung balat. Unlike pag nilaga lang siya malambot. So, pagka makrispy yung balat, parang na rin ikaw kumakain ng chicharon or alam mo yung parang lechon. Yung iba, yung ginagawa is na fry nila. Naku, ayaw ko i-fry kasi mamantika na nga yung balat. Tapos, ipa-fry pa sa maraming mantika para maging crispy. Kaya, iwas tayo sa mantika, lalo na't tumatanda na tayo. Naku, konting ingat-ingat din sa ating kalusugan. So, ayan na. After ko nag-grill na-chop ko siya ng maliliit. Mas maliit pa sa pork dinuguan. Naku, medyo mabusisi ito. Kasi nga, kailangan litan yung kanyang pag-slice. Alam niyo ba mga kalutong bahay, habang ako'y nagsaslice, naku, tinitikman ko na siya. Parang gusto ko na siyang isaw-saw sa tuyo mansi. Napakasarap dahil crispy na yung skin niya. So, next process is ito na. Igigisa ko na siya dito sa butter. Naglagay ako ng 2 tablespoon ng butter. Salted butter yung ginamit ko dito. And then, ayan, ilagay ko na yung aking garlic. So, naku, pagkalagay ko ng garlic, ang bango-bango na. So, how much more? Pagka kinain mo na, talagang matatakam ka. So, ayan. Hinati ko na rin yung aking onions kasi the rest, ihalo ko doon sa ibang ingredients na na-prepare ko kanina. So, una kong ginisa dito is yung smashed liver. Kasi yung atay kanina, hindi siya luto. Nagpipingkis-pingkis pa yun. Kaya, dapat luto na siya bago ko ihalo yung na-chop ko na pork. Kasi itong pork luto na yung gawin na lang natin is ihalo lahat ng mga ingredients. So, pagkalagay ko ng pork, actually pinahinaan ko yung heat ko ng very low. Hindi na kailangan lutuin to kasi luto na yung ating pork. So, gisahin ko lang siya saglit dito para makoat lang siya ng butter. So, after that, ilalagay ko na ang lahat ng mga ingredients na na-prepare ko kanina. Saka ko ilagay yung seasoning. So, mga kalutong bahay, pagdating sa seasoning, walang mga sukat-sukat ng mga ito. Kaya nga, pag kumakain tayo sa mga restaurant, pagdating sa sisig, naglalagay sila ng slice calamansi or slice lemon. Kasi nga, iba-iba tayo ng taste. If in case medyo nalatan sila, pwede sila maglagay ng pampaasim. So, next is, ayan, naglagay ako ng mayonnaise. And then, afterwards, maglagay na rin ako ng soy sauce. And then, mag-add na rin ako, of course, ng lemon juice since wala tayo ditong kalamansi. Kaya dito na tayo kumakapit sa lemon juice. Parehas lang naman yun, maasim yung lasa. So, ayan.
And then after that, lahat ng mga ingredients nalagay ko na. It's time to halo-halo. So, hindi natin siya pwede haluin kasi kanina pa talagang lasing na lasing ng aking pork dahil walang tigil na kakahalo. So, ayan na guys. So, saglitan ng halo. Mahalo ko lang lahat ng ingredients para makot lang ang ating pork. Pwede na yan. Insert ko lang mga kalutong bahay sa mga nanonood sa akin hanggang matapos ang aking video. Naku, thank you so much dahil hindi ka talagang nagsasawang suportahan at panoorin ang aking mga walang kwentang video. Actually, may kwenta naman kasi nga meron naman na natututo kung paano magluto dahil minsan nagagaya nilang aking recipe. So, ayan na guys. Ready na ang aking pork sisig. Nilagay ko dito sa aking skillet. Naku, tingnan nyo guys, presentation pa lang, feeling ko parang ang galing ko, o diba? Talagang kailangan natin magbuhat ng sarili nating bangko kasi nga sino ba naman magsabi sa'yo na ang galing-galing mo magluto kundi ikaw din kasi ikaw lang naman nakakain or ako lang naman nakakain at saka ang aking partner. So ayan guys, ang bilis maubos. Tingnan mo ba naman? Kaya lang nag-separate ako dito ng konti sa plato kasi gusto ko lagyan ng itlog. Since wala nga akong sisig sizzling plate, so yung ginawa ko, niluto ko muna yung egg bago ko nilagay dito sa top portion ng aking pork sisig. So ayan na guys, thank you so much for watching.